On this episode, we are talking about journeys. How do we start one? And we have a guest who will share a story with us. So, cue in Lea Salonga. What a journey. Sarang lang. Sakit na ulo ko, charing. Get ready For a gay time. with Bex Mel. And Jonah. Welcome to the The Bexters Baxters Podcast. Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up sesh na. Join lalo ng Chumiklabong. At magbiklaan tite chiwara sa Baxters. Bexters, the Mel. And Jonah Show. Yes, hello. Yes. Happy New Hello. Year. Happy Happy New New Year, Year mga and Bex. mabuhay ang mga paputok. Diba? Tama. Ayan, ito ang ating first Dexter's recording for the year because yung last naming episode ay ulit-ulit ako nang sinasabi. Sis, wag mo namang iligwak ng iligwak yung mga ginagawa natin sa back-end. Charing. Kamusta ka, Bex? Kamusta ang first few days of the year? Eto, chill. Charing. Ay, I love taray. it for you. Oo. Oo. So Hindi, I proud. mean, hindi naman siya sobrang chill kasi madami pa rin talaga akong ginagawa. But again, wala ka na kasi siguro yung toxic. Oo, So, yeah, yeah, yeah. When mas you rid of mas, yourself from toxicity. mas magaan ang buhay. Oo, tama. Magaan Tama ang naman. buhay. Oo. Tama So, yun naman. ang natin. Yun ang ganap natin. And syempre, nabigay po ako sa mga friendies ko. Yung sa'yo nandito, pero namigay ako sa mga friendies ko ng face mask. Face mask. Taray. Yung pang Korea kineso. Kasi ang mantra natin dapat ngayon for 2025 is glow up. Kailangan lahat tayo maging Lindsay Lohan. Ay, oo, Oo. true, true, Ganun true. na. O kaya ayaw mo ng Donatella Versace. Mystic, kasi parang drag me to hell pa din yung atake ni Mami. Yeah. Pero nag-improve, but Oo, it's nag-improve not my talaga. goal. Oo, it's not Ah, my goal, but Lilo nag-improve si talaga Mamshi. tayo. Lilo, oo, tama. Oo, oo. Lindsay Lohan talaga ang natin, atake. Ayan. Thank you so much, Kamusta ka, mga Bex? How Beck. was, Ako, okay naman, chill. Parang hindi ko pa nararamdaman yung bagong taon. ay, Kasi parang same lang siya for me nung bago ako nag-break. Unlike kasi pag may work ka, 'di ba? Syempre, feel na feel mo yung bagong taon kasi yung mga work related stuff. Eh nga dahil nga tayo ay bakasyon. So for me still feels like parang the same. Pero correct. baka magbago once kasi 'di ba meron akong upcoming solo trip. So baka by then doon ko ma-feel na new year and new perspective and mga ganyan. Although meron naman ako mga naisip na resolutions for the year. Mamaya din pag-usapan. Pero, yun. Kailan nga ito yung travel mo, Bex? So, last, third week, hindi din sure siya, no? Third week ng January. Next week na siya. Ay, I'm so excited to go. Pak, di ba? Eat, pray, Basta ang love ng, goal, eat, pray, love ng 3 days. o di Day 1, ba? eat. Day 2, pray. Day 3, hopefully, love. Tsare. Ay, feeling ko dahil magkakaroon ka ng dyan, ng otox on the third day. Ems, tapos Tsare. iiyak ka kasi kailangan mo nang umalis. Bakit? Sama ko siya. Tsare. Ay, oo, di ba? Charis lang. Happy New Year mga Bex and thank you so much for listening to our past episode, yung ating Dear Bex na anong topic ng Dear Bex? Gusto hindi ko'y pala nakalimot ka. hindi pala nakikinig ng Hindi yung yung hindi niya bet ang trip ko. Yung episode. Oo. Maraming salamat sa suporta sa last episode namin and syempre, tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-tune in sa Baxters. Maraming salamat sa patuloy na support from the start of the Mhm. show. Lagi Yes, naman yes, namin yung yes. sinasabi. Sa lahat ng mga fanatics natin all over the world, ang dami. So, thank you 2025 sana sumama pa din kayo sa journey Oo, namin. true. Oh. Kakabugin namin to. Ayan. So, bago pa tayo sa mapunta, tayo na agad magbaklita. Ang mga balitang Bakla. bakler.
Ayan, bet nyo ba yung Ano bagong na nga, pa-layout ng Baxters at ng mga baklita, ganyan, mga padilaw na effect. Yan, hope you like it. correct. Because I did Kasi it. that's, Correct. because that's color of the year. Ems. Kahit, Binago. oo, binago. Decision. Ayan. Ngayon lang Oo. tayo ulit mag-full on baklita from the past how many episodes. No, last episode nag-mini baklita tayo. Parang we went Correct. through some items. Pero this, talagang full on baklita tayo. Ganyan. Correct. Umpisahan natin sa wildfire na naganap sa LA, sa California, ganyan. Yeah. Um, ito nga 'no, sa Southern California parang nilamon sila ng wildfire no January 7, 2025 and I think until ay hindi nakabalik na sila, eh. Siguro parang 3 days, 2 to 3 days nag-last yung fire and, Yeah. parang ang pinaka-cause niya is windstorm plus drought. So, medyo tuyot talaga dun sa area, ganyan. And 16 people died and 180K plus na people yung kailangan mag-evacuate to leave the the area and maraming mga artista adjacent mga mga nasunugan. I heard si Paris yung bahay niya sa Malibu is nasunog. And then Yeah. also yung bahay ng sa Malibu din, bahay ng mother ni Beyonce, Mom Tina, nasunog din yung bahay niya doon. And marami pa yung mga basketball players, mga ganyan. May mga nasunugan din talaga. Kasi celebrity area talaga kasi siya. Oo, Alam niyo yeah. naman, pag LA Hollywood, so malamang lahat ng mga artista doon nakatira, syempre nandun yung career nila eh. So, it's Mm. really, so dahil nga po sa nangyaring wildfire na ito, para talaga siyang hell. Pag nakita Mm. niyo yung mga videos, tsaka Yeah. ako open ko lang na hindi ako fanatic sa mga reporting dun sa mismong site kasi you're killing yourself. Parang, siguro dapat na lang, parang footage na lang, tapos chika ka, pero wag na nang makisama kasi gusto mo mamatay. Well, 'di ba? Parang 'di mo naman Mm. it's not worth dying for yung mga ganitong senaryo. Parang isipin niyo din yung mga sarili ninyo, nakakaloka kayo. Ako bothered lang ako dun sa mga taga New York na kino-compare yung wildfire sa mga baha na nai-experience nila na parang, why are we What? competing? Oo, may mga May gano'n ganyang na issue? ang My OOA God. nyo, porket mga artista yung mga taga dyan, mga gano'n. Parang, why are we comparing calamities? Parang, at the end of the day, this is global warming. This is Mother Nature. Bakit natin kailangan magkumpara ng mga, alam mo yun, di ba? It's so messed up lang to compare. Also, yung mga, porket artista yung naka-experience or mayaman yung naka-experience, parang kebs ka lang. Parang still, parang alam mo, gets naman na, parang kaya naman nilang mag-bounce back, pero still, hindi naman, more than the material stuff, yung syempre traumatic din yun, and alam mo yun, may mental din siya. Tsaka ang nangyaring ito na trahedya sa kanila, hindi hindi lang po ito para sa kumbaga dahil dito sa nangyaring ito, gusto ko lang naman sabihin is walang mayaman, walang mahirap. Lahat yung pantay-pantay na. True. Oo, kasi hindi porket celebrity sila, wala na silang karapatan mag-mourn dun sa property nila. Kahit sabihin mong marami silang pera pampapalit dun or para mag-rebuild ng Mm. home, meron siyempreng Pinaghirapan nila. sentimental value sa kanila yon. Mm. Mm. At saka meron din mga nagsasabi na daw, arson daw yung pinagmulan. Although parang yun, parang sa conspiracy theory, parang wala pa namang na-prove na it was Yeah. really a group of people who started the fire. Pero, ayun, parang as of now, mas inaano pa din talaga na it was a natural calamity na nangyari or disaster. Mm. Yeah, I'm pretty sure it's really a natural calamity kasi wala daw talagang ulan do'n, sobrang dry talaga. At tsaka sobrang init, alam mo 'yun? So talagang Yeah. magko-cause talaga siya ng wildfire. Siguro ang lang do'n is I don't think the state is prepared for this. Mm. Kasi ang dami pa ring nasalanta ta's lumalabas nga na parang kasalanan ata ng governor or mayor, parang gano'n. Kasi marami siyang mga ginawa na naka-affect do'n sa situation nila ngayon doon. So far kinamusta ko naman si Sheila kasi nga taga California si ate girl. Mm. 1 hour away siya dun sa wildfire, okey lang ba? Oo. Pero malayo naman daw, 'di naman daw parang pinaghanda lang sila mag-evacuate pero hindi naman dumating sa point. So, Mm. I'm happy na she's safe and our Mm. friends in the USA. So, yung mga friends natin sa USA na taga California, I hope
You are Yeah, safe? meron akong ano, Oh, tita na or parang distant relative siya na nasunog yung bahay nila. ano damay, no? Nadamay dun mismo sa area na yun. So, sana maka-recover agad, ganyan. Kaya Yeah, it's natin 'to. really sad. Para ano, ang lesson talaga dito is ano, parang we have to take extra care with Mother Nature kasi kahit sabihin mong ano eh, ever since naman talaga, hindi naman talaga naulan doon. It's really a dry area. Pero dahil nga sa global warming, intense na yung na-experience nila compared to previous year. So, kaya nagko-cause na talaga siya ng sunog. So, we have to really Yeah. parang bantayan din yung mga actions natin that could affect. Ayan. Environmentalist, si Oh. bakla. Ito ba Yeah, yun? like Leonardo DiCaprio. Ems, nagang Sabi pinasok. tara, Ayan, love it. syempre, mapunta naman tayo sa ano, lokal Aha. balita. Ayan, ito, mainit, mainit. Oo, mainit na mainit ito. Si Vic Soto versus Daryl Yap. Ito ang ano, issue ngayon kasi nga kung natatandaan yung mga Bex, may bago kasing pelikula na ginawa itong si Daryl Yap about ito kay Pepsi. Ngayon, si Pepsi po, kung matatandaan nyo, it's very controversial kasi nga, ito daw ay ano, allegedly na rape. Hmm. Tapos, ang pinaka-issue dito, Bex, is, please correct me if I'm wrong na lang, is meron kasi dun parang clip dun sa movie na nabanggit na ni-rape ka ba ni Vic Soto? So Mm. ngayon syempre, affected ngayon si Vic. Kaya po ang ending po ng gulo na ito is nag-file po si Vic Soto ng libel, ng cyber Cyber libel. libel. Oo, ng 19 counts, no? And then asking Oo. for 35 million for the damages. Mhm. Ayan, so, and ano naman, parang nandun din sa kaso ni Vic Soto na parang he's asking to take down the teasers and wag na ipalabas yung film. Although, parang kaka-file pa lang niya and parang um, walang wala pang order para iburahin yung mga videos and hindi ipalabas yung film. Pero baka dun papunta, we don't know yet kasi sa developing story. And I think Yeah. nag-file si Vic Soto ng Thursday, if I'm not mistaken. I Oo. think, or Friday ng morning and then Friday ng hapon, nag-file si Daryl Yap ng gag order naman kay Vic Soto Ano yung para gag order? para hindi niya pwedeng pag-usapan in public yung Ah, okay. yung kaso and everything. Although I don't know what happened with that. Yun na, nabasa ko lang yun kaya din somewhere, no. Um, ako kasi ever since I didn't like this director, parang for me clout chaser siya and he's doing controversial things for the sake of the controversy and not really like to shed light on issues or parang alam mo yun, it's for me it's self-service. Yung parang para lang mapag-usapan siya, para matunog yung name niya, gano'n. For me, it's just my take. And actually, kasi ano siya eh, parang magkaiba din kami ng political stance. So, it also plays a part to that na I blocked him on socials kasi nga, also I don't like yung mga short clips na ginagawa niya, yung mga videos na. So, I don't wanna see it, so I blocked him and parang, alam, ganun-ganun kasi ako pag hindi ko bet. Rather than mabuisit ako, makita ko ganyan, block na lang. Pero kasi this is a national thing, so kailangan natin siyang pag-usapan. Ang take ko lang dito, parang, yun na nga eh, kasi nagpapaka-cloud chaser siya. Kaya ginamit niya the real people, the real names, when he could have made it like, inspired by. Iniba niya yung mga names. Para walang kaso, alam mo yun, parang Oo, he just, inspired by true events, mga ganon. Or oo, inspired by based on a true story, mga ganyan. Kasi there's a difference between based on a true story and inspired by true events. oo, Meron pong difference doon, mga Beck. mm, So, pwede naman siya mamili doon, depende nga doon sa magiging atake niya. Pero if you are not sure about the facts, like, wala namang kaso na naisampa kina ano eh, kina TVJ. Dahil nga yes. sinasabi nila, sino dong Alipores nila yung Si sumasalo, yung parang Richie Jose De Manan. Horsey. Si Richie De Horsey daw ang sumalo ng pagkakasala nila. Pero was that even, ano, validated? Was that I don't even think so. true? 'Di ba? Kasi meron ding lumalabas ngayon ako, ito chika ko na lang din na may lumabas ngayon na chika, kahapon ko lang nalaman dahil nga sa mga kaganapan ko sa buhay na merong resources, sabi.
meron daw mental health issue 'tong si Pepsi. So, possible na parang alam mo 'yun, sa pag-iisip niya lang 'yun kaya niya 'yun nasabi or whatever. Pero yung mismong nanay and yung mga tao na nasa paligid niya, walang nakapagpatunay na na-rape talaga siya. Pero So, kung allegedly, she was raped when she was 14. And then, after 3 years, I think 17 lang siya nun. She took her own life. oo, kasi nga may mental health illness nga daw 'tong si Ate Mm. Pepsi niyo at saka another thing is, nung mga kapanahunan na yun, 14 years old pa lang daw ang mga kababaihan na ganyan na itsurang ano, talagang pangkarata na. I mean, ibig ko sabihin, sa show business, sila na yung inaano, ginagamit. Target. Yung akala mo 18 pero 14 lang, ganon. So, biktima din sila ng ano, ng entertainment biz, kung sino man ang Industry. manager niya, Mm. kung sino man ang ano niya, nagmamanage sa kanya, yun yung nakasira ng buhay niya. Pero yun nga, going back to the issue, kung hindi tayo sure, wag na lang tayo maglabas ng mga ganon. Kasi Yeah. it's really valid for Vic to, I'm not taking sides naman, but it's valid kahit naman sa akin mangyari yun. It's valid, lalo na kung nabanggit yung pangalan ko doon, tas hindi Yes. naman totoo. Para Mm. kasi hindi mo binigyan ng chance yung tao na mag-explain, Mhm. 'di ba, na ikaw ba talaga yun? Tsaka it's been a long time. It's been a long time. Bakit hindi Mm. ko lumalabas? Meron din actually mga nagsasabi na parang this is like yung pagkaso ni Vic Soto nun. Parang it's like infringing on the freedom of speech of directors, ganyan. Pero kasi with this kind of materials na nagbe-base ka on a conspiracy theory na a thing that was never set on stone na sila naman talaga yung may gawa nyo. No? Alam mo yun? Tapos in-insinuate mo or inaano mo dun sa pelikula na sila talaga yung may gawa. And ilalaban mo yung freedom of speech mo. With that freedom also, kailangan mong tanggapin yung criticisms and yung mga kaso na pwede mong harapin with with the thing, di ba? Kung gusto mo talaga magpaka-controversial and ilalaban mo talaga yung pelikula, kailangan ready ka din to face kasi nga controversial yung kumbaga you're playing with fire. So be ready to get burned or try to tame the fire, ganun, 'di ba? Sabi. Tsaka marami ding, meron din akong I've heard also na, di ko na babanggitin kung sino, pero may nagsabi na ano daw yun, for publicity kaya ginawa ni Daryl Yap. Kasi nga daw, siyempre pag pinag-uusapan, mas parang part siya ng ano eh, parang marketing, parang Mhm. gano'n. Yan for publicity stunt, kaya ginawa yan. Pero hindi natin alam. And then syempre may mga Yeah. tao pa rin na naniniwala sa kanya na galing na galing. Magaling Mhm. daw na director kasi nga lahat ng pelikula controversial at walang ibang director na kayang bumali ng mga ganitong issue. But I'm not sure. Um, Basta ako, mas ano, kilala mo naman ako, ang mga pelikula na bet ko talaga, hindi ako mas sci-fi na tao, mas bet ko yung realities in Yeah. life. But I do not really, it's not really mean na, nang, na merong talaga, may mga particular na tao na ito sila. Yeah. Kasi nga hindi natin sure. Kumbaga parang inspired by true events nga ito. So, dapat kung hindi ka sure, wag ka na magbanggit. Pwede ka namang Yeah. gumamit ng ibang pangalan nga. Mm. Nagigigil ako bigla. At Oo. saka also for me kasi it's too literal. Like kasi meron tayong mga kilalang mga director from the past na they are commenting on the current state of the country pero hindi literal without mentioning the government itself. Ishmael Bernal, Oo. Lino Broca, yung mga Lino pelikula nila Broca. mind-opening pero they never like parang use names or stated yung mga policies ganyan. Parang they just parang nagpakita lang sila ng reality of tunay na buhay and hindi nagustuhan ng gobyerno kasi it shows the reality nga. Pero hindi nila literal na inaano yung mga issues na gusto nilang i-tackle. Yun. Parang we could Yeah. have gone that route rather than Tsaka kung the sana yung controversial manunulat sake na of lang si being Ricky Lee, controversial. ganon. Oo, Pwede naman ng tama. manunulat na lang si Ricky Lee kasi Mm-mm. pag si Ricky Lee ang sumulat niyan, malalim. Ang tanong, kaya mo Oo. bang execute? Mm-mm. Ems. Ganun lang naman yan eh. Huwag tayong pipili ng writer na Bonix. Dapat, hindi lang din kasi nakasalalay sa director to, nakasalalay to sa buong team, sa buong production. Bakit nyo inalaw?
na hindi Eh naman kayo ano, sure. daw, written and directed by. Charing, hindi ko sure. Ems. Ayun lang Ayan. mga Bex. Ano pa ba mga ano, latest happenings? Ito naman with Meta, balik tayo international, no? Meta. Yung pinaka-operating system. Tama ba? Operating system ba yun? That runs Facebook, Threads, and Instagram, no? Parang nagkaroon sila recently ng changes with their hateful conduct policy doon sa ano, nag-overhaul sila nung mga ganun nila. And parang now they are allowing, ano nga, overhaul approach toward content moderation, ending its fact-checking partnerships. Mm. So, yun yung number one, parang inend nilang fact-checking partnerships nila. So, I don't know who's gonna do the fact-checking now on Meta. And then getting rid of restrictions on speech about topics like immigration, gender identity, and gender that the company describes as frequent subjects of political discourse and debate. So, ang isa sa mga pinaka kuha ng attention ng mga LGBT groups is now they users of Meta are allowed to say that gays and trans people have mental illnesses. Kasi nga, wala na siya dun sa hateful conduct. So, parang ngayon, people could just say na, baliw yan kasi bakla. Baliw yan kasi trans. Ganun. When before, parang bawal siya talaga on Meta. So, parang now you're giving people the license to like say whatever they want without getting yung banned or getting your account taken down, ganyan. So, parang free for all na lang siya ngayon. So, I don't know why Meta decided to do this. And It's because it has something to do with Trump, sis. If you will I take a guess look at so. it, if you, hindi wala naman akong ano, pero if you would, tawag nito, research, bago pa man in-implement yan ng ano, ng Meta, nagsabi na si Trump na ang mga ganitong bagay, like yung sa trans nga na issue, wag ito tolerate. Kasi hindi Mhm. naman daw talaga possible yung natrap ka lang sa katawan ng ganito, tapos naging ano ka, lalaki ka, pero babae ka talaga. Wag daw ito tolerate yon kahit sa school. Sinabi niya yon. Meron ng ganong bagong ano, Yeah. may bago na ngayong, I don't know if that's a law or kung ano man ang gusto niyang i-implement, pero sinabi niya yun sa isa niyang speech. So, he's really anti for this. So, I think, and sinabi rin niya na mental illness nga daw, mga ganyan. So, kaya I think, na control na din niya pati yung ano, yung Meta. Which is sad because alam mo yun, parang the queer people are going through enough shit para dumagdag pa yung ano, alam mo yun, parang ano na nga eh, it's too crazy online already and you're making it even more crazier, parang I don't know, just disappointing to hear, lalo na we are Meta users. And actually ano din nakita ko din yung si Tim Cook naman from Apple, he's donating like I forgot how much, no? Parang do-donate siya kay Trump for policies and whatnot. I don't know. I don't get it. Really? Hindi ko Oo. alam yan. Yeah. And he's a gay person, ha? Which is even more disappointing. Well, I think the decision, I mean, hindi lang naman sa kanya nanggaling. Baka sa mga shareholders din ng company. I don't know. It depends. Ang dami kasi nangyayari behind it. So, we can Yeah. never really tell. Pero, is Trump gonna be able to, ano, run outside? I think convicted talaga siya eh. Na set Oh? in stone na I don't know if he's gonna be able to run the country outside jail. I'm not sure yet. Ah, Wala pang ano eh, wala pang ganun. girl, na ano na 'di ba, nag-message ako sa group natin. Na ano na siya, Oo parang nga, I mean, pero wala pa yung sentence. I mean, yung parang inaaral pa nila if kukulong ba siya or I don't know. I don't know really. Kasi I also try to stay away from it, you know. oo, And umay kasi, eh. speaking of kulong, let's go to our last Oh, baklita, no? Si Rufa May na nag-post ng bail na 1.7 million pesos. Ito ay matapos na madawit siya dun sa kaso. Same company and same
case, yung kay Neri Naig, Neri Miranda, no, Mm. yung ano, Mm. siya naman is, ang hinarap niya 14 counts of alleged violation to Securities Regulation Code. And yun nga, nag-post siya ng 1.7 million para makalaya. Kasi galing siyang US eh. Mm. So, Mm. pagdating niya ng Pinas, diretso sa NBI to, parang alam mo yun, para to say lang na hindi siya nagtatago or hindi siya, parang feeling ko tinapos na lang din yung holidays bago siya umuwi. Ganyan. So, yun. Ano, same brand nung ano, Derma. Pero sinasabi niya doon na she was never involved. Parang, never din siya nabayaran. Kasi parang 3 months pa lang siya doon sa, ano na yon, Dermacare ba yon? Or, nakalimutan ko yung name. 3 months pa lang siya and all 3 months nag-bounce yung mga cheque. So, wala siyang ever natanggap talaga na pera from them. So, Okay, gets. yun yung nilalaban So, niya. well, ang kinakatuwa ko lang talaga kay Rufa is she's taking this lightly kahit ang heavy na ng Yes! Oo, situation. oo, true. And ever since naman talaga, I'm really fond of her Mm, and natutuwa talaga same. ako sa humor ni Akla. So very very ano talaga siya, very likable and very lovable kahit na ganyan na yung situation. And may pinagdadaanan pang divorce yan ah. Oo May nga, pinagdadaanan true. yan. Oo, Oo. true, true, true. Kaka-divorce lang ng ano ng kaka-divorce lang ata nila ng asawa niya if I'm not mistaken. Pero laban lang siya. And sa mga nangyayari ngayon kay Rufa May, ang dami niya naging meme kasi nga sobrang Mm. niyang happy na parang After hindi ko all the kinakaya. darkness, there is brightness. Sabi niya ganun. Oo, 'di ba? Yes, I surrender myself. Tapos, Parang wala lang justice. sa kanya, 'di ba? Oo, sabi niya, justice to all mankind because I'm kind. O, 'di ba? Tapos meron pang eksena na dapat mag-file siya ng bail, pero nangyari nagsara na daw yung cashier, yung office. Kaya siya Hindi ko nag-overnight. Di kinaya. siya Oo, nag-stay kaya siya overnight. nag-overnight. Oo. Oo, kaya siya nandun sa ano, sabi ko kaloka talaga si Akla. Parang Sabi nawalan niya, na siya ng ano, ng sense of time. help, help, hurry. Hindi naman po kasi ako ano, sabi niya gano'n, sabi niya, "Komedyante po ako. Oo, Hindi true. po ako go, 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 syante." show. Gano'n po. Sabi niya, pag-iisipan natin Kaloka, kung may isip pa ako. Ano pa rin? Biktima 'di din po ba? tayo, kaya lahat haharapin. Go, 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 basta hinaharap. Oo, I 'di love ba? Rufa Sobrang funny ni May. Ate Gr ako din, I love Rufa May, napakaano niya talaga, kahit na Sila, ganyan yung situation. ano, silang dalawa ni Melay for me, yung top two, ano, celebrity icons talaga for me. Sila, Rufa May and Oo, Melay. I love yeah. them. Ayan, and syempre more chikahan pa tayo mga Bex ha. Tutok lang po tayo sa pagbabalik ng Bexers. Baxters! Ayan mga And we're Bex, and we're back. Bex. Oo, yan. So, yun na Yes, nga. and Go, go, Bex. yes, ang topic natin ay New Year, New New Me. me? And yes, and I'm pretty sure lahat tayo gusto natin ng pagbabago every time na pumapatak ang New Year. And then lahat tayo, most of us in the research, ang palaging number one na resolution ng mga tao ay ang pag-lose ng weight. I don't Mhm. know, it has something to do with the stereotype and yung society culture nga na gusto nila lagi pag mapayat ka, maganda ka. Pag Mhm. maputi ka, maganda ka. Especially sa Philippines, mahirap i-please ang mga tao, mga Bex, alam natin Correct. ng totoo. But when Mga you go perfect. outside the Philippines, oo. When you go outside the Philippines, dahil ikaw ang pinakamaganda sa paningin nila, ikaw ang pinakapitit. Ganon. Pero pag Correct. nandito ka, ikaw ang pinaka-tsaka. Oo. Ganon. Crazy. Oo. Yes. Yeah. So, ano ba yung ano, tawag nito? Meron ka ba mga resolution and goals for the year, Bex? Ayan. Ako, goal ko din na mag-lose ng weight this year. Slowly but surely. And, ano, less screen time. Kasi parang last week, 11 hours a day yung screen time ko, which is Totoo insane. ba? Oo. Oh my Tapos God. pag hindi ako naka-phone, naka-TV ako, nanonood din ako Gets. online. So parang wala talaga. So less screen time yung pinaka ano ko this year. And ayun, eat healthier, may ganyang hineso. Ako Ikaw din, ba?
same Bex, isa sa mga goals ko talaga other than losing weight is to be healthy and it's really hard. Especially yesterday, kakagaling ko lang ng OB. So, syempre, I'm really still struggling to have my period. Okay lang ba yun, mga Bex? Kasi nga dahil to sa PCOS, not because I'm pregnant or anything like that, kasi napagdaanan ko na po ang pregnancy test, ang ultrasound. Wala naman pong laman ang tsanena ng ate nyo kung hindi unhealthy stuff. Char! Mga katabaan. So, yan talaga yung pinupush ko. Hopefully, mapush siya this year and through my will. And sana magkaroon ako ng proper mindset na Yes. this is what I need. Kasi it's for my health sake. And remember, mga Bex, health is wealth. Alam naman Ay, natin yan. sabing Kasi gano'n. kung Tama hindi, naman. oo. Kasi kung hindi tayo healthy, hindi natin magagawa lahat ng gusto natin. Mm. I know, tawag nito, going through weight loss is really hard. It takes a Yes. lot of discipline. It takes a lot of effort and time kasi talagang iiwas ka sa mga processed food. Kailangan mo mag-effort na magluto instead na bumili, 'di ba? Ganyan ang ano True. ang usual na kaganapan pag Yes. nagda-diet. Correct, correct. And also yung ano 'no, struggle to work out kasi siyempre part yun 'no. Yes, So, oo, yes. ayan, tingnan natin kung mai-inspire tayo ng ating guest sa ating pagbabalik 'no. She will share how she ano, she successfully lost the weight that she was carrying. Wow, tama ba yung English ko? Parang bobo siya. English pa more, chareng. Ayan, Parang duduguin abang-abangan tayo. anytime. Abang tayo mga Bex, it's very important us, lalo na ngayon, madami ng iba-ibang ways on how to lose weight. Is it better to lose weight slowly or lose weight faster? Kasi marami ng Yes. ways ngayon. We Correct. can forget. We have deficit, we have IF, we have Ozempic, we have diet pills. We have yung mga detox, mga juices na for Mhm. 3 days juice ka lang. Mga ganyan. So, alamin natin, no, sa pagbabalik with our guest kung ano ang Correct. masa niya dito sa ano, weight loss ganap. Sure. We're back! We're We're back! back. Sure ka ba? Oo, and syempre, oo. And of course, as promised, meron po tayong special guest for today's video. Special guest for today's video. Sa ngalan ng New Year, New Me episode. Oo. Siya ang epitome of wow, epitome! Oo. Spell. Oh. Ah, never mind, Charek. Ayan. So, 'di ba nga dahil ano, siyempre new me, ay New Year, new me usually talaga, ah, karamihan ang goal is magpapayat, ganyan. And we have someone who has gone through a major major pero hindi din ano eh no process din talaga siya. So ayan, we have Ate Jean on the pod to share her story with you guys and with kami din kasi ang tagal din na namin hindi nagkausap-usap. Ngayon lang talaga ulit. Correct. Kumbaga parang, ano, after 15 years ba ate? Tama, Ate Jean? Oo, 15. 15. Ayan. Sa mga nagtataka po kung ba't kami magkakakilala, no? Kasi po, colleague namin si Ate Jean nung, ano, nung college. Same university kami. And Same then, higher course. batch siya. Oo. Oo. Year lang And then, naman 'di ba? 1 year. supporter, ganun. Oo, one 1 year year lang. ahead. Oo. And most importantly, fanatics 1 year. din siya ng Baxter. Oh, pak. Oo, true. One of our ano, supporters talaga here. Naman. Oo. Support. Oo. Yes. Alay ako, Oo. alay. Tama. Love it. Oh, alay na, Alay. pwede nang mabunot. Ganun sa tambiolo. Ayan, pakalala ka Ayan. naman ng very, very light Ate Jean sa kanila. Wow. Oo. Tusan. Oo. Gusto ko yung Dizon. ipag-utos. Gusto mo yun? Sige, papakilala. Jean Dizon. Tapos, sabi nga nila, schoolmates kami before. College mates actually sa school namin. Pwede ba sabihin kung anong school Oo, tayo? yun. Sa Lagi naman CU namin kami noon. binabanggit. Tapos, Yes. since konti lang kasi kami noon, magkakasama kami. Tapos, same org. Tapos, Correct.
same circle actually, no? May time nun, magkakasama kami all the time, every day. Lalo na si Mel Mm. at saka si Jonah. Kasi si Jonah, lagi siyang pampasaya ng college. Oo, true. Oo, di ba? Si Jonah po yung nagpauso nung for a change of heart na statement. Oo. Lahat may Oh my change of God. heart. Di ba? For a change of Oo. Oo. heart. Tapos kasi yung best friend ko, si Gino, ano niya si Jonah noon, laging kasama din si Jonah sa kanyang mga kung ano-anong production. So, kaya tayo naging Mm-mm. close. At I remember, lagi tayong tambay ng BMO. Oo, true. Yes. Oo. Mga ano, Doon kami Bulwagan. ginagabi. yung nagtatago sa major in broadcast pero in reality, major in DG. Yes, Major and DG. Oo. Oy, pero alam mo ba, hindi ako member ng DG. Talaga ba? Hindi ako member ng DG. Hindi ka Never Ay, ako official true naging ba? member. member. Akala ko member. Hindi. Ano Nagkataon lang? lang na doon yung mga friends. Pero Oo, tama, mostly sa tama. English Guild talaga ako. Oo nga, Saka, oo. Yeah, I ano, remember. at saka, laging naghahanap ng boys. Oh, di ba? Yan Noon ang mga yun. goals. Yes. Noon. Oo. Ayan. Go Bex. So ano ba? Ayan. So ano na ang goal ngayon? That kung before mga utoks, ngayon ano nang goal, Ate Jean? Peace of mind. Wow, o di ba? I'm a changed person. For a change of Change heart. of heart. Oo, Tama. correct. And Diba? syempre dahil napag-uusapan na natin yung mga goals and everything, kasi ano ako talaga, kahit nung bagets pa ako, kahit tinitignan ko yung mga photos ko ng bagets, talagang ano talaga ako, on the heavier side talaga ako. Ikaw din ba? Ganun ka din ba, Ate Jean, before? Oo, magmula bata, talagang heavy. Heavy, I'm on the heavier side. Plus size talaga. I don't remember Mm-mm. na hindi ako, napayat ako magmula pagkabata. Mm-mm. Mataba talaga ako ever since. I think sa parang bata pa lang talaga, super putok na, mataba na talaga. Lagi akong isa sa pinakamalaki sa klase. Kung hindi man yung pinakamalaki, isa ako sa pinakamalaki. From the day I was born, I think, hanggang, di ba, college, kasama ko kayo. Yes. Malaki din Mm-mm. talaga ako noon. Super big Mm-mm. talaga. Malaking malaki So, talaga. so since then, parang, ano yung ano, parang when and how did you nagsimula itong Decide. weight loss journey? Oo, ano naging motivation? Alam mo, there was actually no motivation. In 2014 and 2015, I was at my heaviest. When I say heaviest, talagang super heavy. I was 225 to 230 pounds. Ganun ako Mm. kalaki. Okay. Mm. Ang damit ko was 4XL. Pumuputok pa. Imagine, ang waistline ko was 38 inches. Ganun Mm. kalaki. 5'2" lang ako. So, bilog na bilog, diba? Ah. Tapos, and I was happy with it. Na-accept ko na I would be plus size for the rest of my life. Mhm. Kasi nga, yun nga, buong buhay ko naman mataba ako. At saka ng time na yun, hindi ko naman, alam mo yung hindi mo feel na mataba ka? Na Yes, parang you oo. were just Mm. okay. Parang Mm. normal lang. Mataba naman ako ever since so okay lang. Tapos, natataon pa na lagi ako nasasama sa grupo na nasa plus size din. Yung iba mas malaki sa akin, yung iba kasing laki ko. So, hindi ako masyadong conscious about it. Mm. And yun nga, sabi ko, I was really okay with it na. Then in 2015, around February, since dito na ako sa Tarlac nakastay after graduation ng 2010, umuwi na ako sa Tarlac. So, imagine, mas lumaki pa ako lalo. Mhm. So, nung Mm. 2015 ng February, nag-Chinese New Year kami sa Manila. I would never forget that. Tapos pauwi kami ng Tarlac. Grabe yung sama ng pakiramdam ko. Nasusuka ako, hindi ako makahinga. Akala ko allergies lang. Mm. So, after that, uminom ako ng anti-allergies. Medyo naging okay. So, inassume ko allergies lang. Pero every day na, sumasama na yung pakiramdam ko. Hindi ako makahinga. Meron yung parang may nakabukol dito na hindi ka makahinga, ang sama ng pakiramdam mo, nasusuka ka. So, nung March ng 2015, na hindi ko na matiis, pumunta na kami ng doctor. And then they said nga, I had acid reflux. And then, pina-ultrasound yung tiyan ko. Nakita na meron akong gallstone. So, kailangang Oh, operahan. Yes, operahan. Mm. kailangang operahan. Mm. And then, so, pinoperahan na nga ako. Eh, yung acid reflux,
hindi siya naalis. As in, to the point Yes. na hindi ako, Yes. diba? Alam Yes. niyo yan. Ah. Hindi ako makatulog. Kasi nga, ang sakit, hindi ako makahinga. For a Yes. year, kailangan ko maggamot. Pero, hindi naman kasi pwedeng maggagamot ka lang. Mm. So, sinabihan talaga ako na kailangan ko magpapayat. Mm. Sabi ko nga, hindi naman ako yung mataba dahil meron akong underlying illness na baka hormonal problems, ganyan. I really love food. Ako yung tipo ng tao na mayat maya kumakain. I love, Yes. 'di ba? I love rice, I love carbs, I love Coke. Magmula bata Same. ako, as in magmula, 'di ba? Magmula bata ako, Mm. favorite ko yung Coke. Nakasama ko kayo ng college, so I assume naaalala niyo kung paano ako kumain. Oo. Grabe ako kumain talaga. Sabi ko nga, favorite ko ang kanin. So, lagi akong kumakain ng kanin. Kahit anong oras pa yan, kakain ako ng kanin pag gusto ko ng kanin. May time din hanggang 3 a.m. kain ako. Or 3 a.m., 4 a.m. kumakain pa din ako. So, nung finally, sinabihan ako na kailangan mong magpapayat kasi hindi ka gagaling. Unti-unti akong nagpapayat. Tinanggal ko muna yung mga kaya kong tanggalin. So, for a year, hindi ako kumain ng maanghang. Well, until now, hindi ako kumakain ng maanghang. 10 years na akong hindi kumakain masyado ng oily na food. Kung before, ang fast food ko, grabe. Ngayon, hindi na. Kasi, syempre, nung time na mataba ako, fast food talaga. Kasi, Yeah. comparing 5 times a week, fast food, ngayon, hindi na talaga. So, siguro the motivation was, I needed to get better. Mm-hmm. Yun yung Mm-mm. pinaka-motivation ko. Pero, like what you said kanina, it's a process. So, inano ko muna yung kung ano yung kaya kong tanggalin. Uh-huh. Unti-unti siya. Unti-unti talaga siya. Hindi ko siya minadali. Kasi may nagsabi sa akin na pag minadali mo, pag nagmadali kang magpapayat, crash dieting and stuff, babalik Yeah. at babalik, times 10 pa. And, Mm. so, dyan siya nag-start. Kinailangan ko kasing gumaling from my acid Uh-huh. reflux. Kaya ako So besides dun sa Mm-mm. pag-lessen mo ng mga fast food and stuff, ano pa yung pinaka-main mo na ginawa to actually lose the weight? IF, intermittent Oh. fasting. Mm-mm. And when you say intermittent fasting kasi, di ba may mga window yan? Yeah. Uh-huh. Yung 6 to 12, 12, 16, yung mga ganyan, or 24 hours, or Mm. 8, 16. Yung sa akin 8:16. noon, I had to choose kasi kung ano yung kaya kong wala. Kaya kong walang dinner, pero hindi ko kaya walang breakfast. Oh. So, ang meal ko, nagsa-start siya ng 6 a.m. up to 2 p.m. But usually, 6 a.m. Tapos, ang last meal ko na is 11 a.m. till the next day. Oh. Kasi, pag So, paano mo kumakain din naman ako, nakayanan to, ate? Kasi, di ba hindi nga, ko din ikaw alam, na may, honestly. ikaw na may sabi kanina, mayat-maya, kailangan kakain ka. Oo. So, paano mo to nakayanan? Yung IF, it's so hard. Yung IF, siguro nakayanan ko siya. Kasi, pag, kasi nga, di ba, siguro dahil may scar na yung gut ko, may scar na yung stomach ko. Pag kumakain ako ng masyadong madami, or mayat maya akong kumakain, sumasama na yung pakiramdam ko. So, para maiwasan na yung sama ng pakiramdam, ganun yung ginawa ko. So, Oh. pag after nung window ko ng pagkain, umiinom na lang ako ng tubig. Tapos, ang isa pang ginawa ko is, mahilig kasi ako sa mga colored drinks, di ba? Orange juice, chocolate Same. milk. Ngayon, ngayon, well, alam niyo naman, addict ako sa kape. Uh, Di ba? Lagi akong nasa Starbucks pa rin. true. Pero, pero yun na lang yung colored drink. But the rest of the day, lagi akong water. Tapos I only drink coffee twice or thrice a week. Minsan, 4 times a week. Pero everything is non-fat. And kung before, venti tayo. Ngayon, tall na lang. Adjust Ganun din yung sa ano ko. size ng drink. Yes, dun sa True. size ng Oo. drink. Yes. Tapos, hindi nga ako masyadong nagpa-pasty. If I do, for example, kasi before, nung mataba talaga ako, kaya ko umubos ng 3 slices ng cake. Oh. Mm. Ganun kagrabe. Tapos, ang burger, kailangan yung malaki, di ba? Ngayon, hindi na. Pwedeng half lang ng burger. Kung meron mas maliit na size, yun.
Pero hindi ko rin naman dinideprive yung sarili ko. I think that's one thing na hindi mo dapat gawin. Yung i-deprive mo yung sarili mo. If you have cravings, pwede mo naman pagbigyan ng sarili mo, but in moderation. Ganun lang yung sa akin. At saka, um, yun yung mga ano ko. And of course, working out. Kasi before, hindi man ako workout. Ngayon, Ah, excited Mm. ako mag-workout talaga. ano, Super. Wow. Lalo na nung anong, time na super pumayat talaga ako. anong workout yung ginagawa mo? Desmal. Oo nga, anong workout Ito routine? alam mo, it's so funny kasi yung iba hindi sila naniniwala. Pero never ako nag-enroll sa gym. Lagi ako sa bahay lang nag-workout. Oh, yeah, Never ako oo. nag-enroll sa gym. Nung una ako nag-start na mag-start na mag-workout, yung bahay kasi namin, malapit siya sa sementeryo, yung parang memorial park dito. Oo. Oo, at maraming nag-walking doon. So, yun yung trinay ko. Tapos, after nun, I'm sure familiar kayo sa Biggest Loser, di ba? Oo, yeah. Ah. Tapos may mga workouts kasi ang Biggest Loser. Pwede mo siyang ma-download online or sa YouTube. Trinay ko yun. Mm. Tapos, ayun, hanggang sa nahanap ko na yung gusto ko, meron akong favorite, yung 28-day fix. Ginagawa ko din yun. Tapos, pinaka is kickboxing at saka cardio pilates. I love pilates so much kasi talagang Mm. natutone yung body mo. If before, tatanungin mo ako kung kakayanin ko mag-push up, sasabihin ko sa'yo, wala akong pakialam. Pero I never imagine na kakayanin ko mag-push up. Mhm, mm. Yun yung mga Ang workouts saya ko. mo, And I Bex. do it, 2 to 3 hours a day. Trigger word mo kasi yung Pilates, Bexy. Charing. Alam mo yan. Kwento Ano namin sa'yo yan, Kahit later, slow no? Ate pilates Jean. naman yun. Oo. So, Word ano of yung the mga, year ito, Eme. oo. Oh. Ano yung mga pinaka-struggles that you face during the journey? Kasi syempre, ano, hindi, a journey is never Oo. easy. So, ano mga Correct. struggles na Yes. you went through? Honestly, sa weight loss, and ito totoo, wala masyado. Yung sa Mm. pagbawas ng siguro pinaka-struggle is yung mag-give up ka ng kanin. Oo. Sobrang, Yeah. sobrang struggle sa akin yun. Eh, hindi rin kasi ako naniniwala sa rice alternatives. I mean, for other people kasi, it works. Oo. Pero kasi sa akin, sabi ko nga, rice is my comfort food. So, Mm. iba kasi talaga ang sayang Oo. dala ng white rice, di ba? Totoo, So, I totoo. love rice. Tsaka ano, Siguro yun yung, di ba? Totoo. hindi rin siya kasi hindi din siya matter of choice no talagang nakaano siya sa kulturang Pinoy, 'di ba? Oo, Yung totoo kanin. So yun. talagang Totoo yun. lahat tayo kinalakihan natin 'yan. True. Kasi So, imagine mo kasi kakain ka ng adobo at sinigang na walang kanin. oh my Di ba? God. Parang ang hirap. Boring. Oo, Di true, ba? true, true. Correct. So, ayun nga, talagang, siguro yun yung pinaka-struggle sa akin, yung pagtanggal ng kanin. Mentally, wala naman masyado. Parang siguro, pinaka-struggle sa akin talaga yung magbawas ka ng kanin. Mm. Tapos, syempre pag lalabas ka with friends, usually hapon or gabi, syempre, magpipigil ka, Oo, yeah. di ba? Magpipigil ka Mm. talaga. So, buti na lang may mga friends akong understanding na kino-consider na naka-IF ako. So, lalabas kami lunch. Tapos, yun yung struggle ko. Siyempre, pag nag-plateau, di ba? Pag nag-plateau Oo. ka, yun yung isa sa mga struggles mo kasi hindi mo na alam kung paano, Oo, ano pa yung parang hindi ka gagawin na mo. nababawasan. At saka ano kasi, there was a point, siguro, I think in 2018 or 2019, na nagpapapayat ako. Hindi naman ako nagkaroon ng eating disorder. Pero may time na natatakot akong kumain. Kasi natatakot akong tumaba ulit. Yeah. Diba? Kasi talagang, pag tinitingnan ko mga pictures before, ang layo eh. Sobrang layo. So parang, nandun yung natatakot ako ulit na tumaba. Before, Mm. pero ngayon, okay na rin naman. Mm. Did you ever consider, kasi di ba nabanggit mo kanina, when, nung nag-start ka, nasa 200 plus pounds ka, did you ever set a goal weight and then, Oo. parang when mo na-consider na, okay, payat na ako, ganun? Or do you still Oo. Tsaka think of ano, yourself as, malaki pa din? Kasi di ba may mga ganun, yung parang, Oo, oo. um, tama. Oo. body That's image true. and self-image, iba yung nakikita mo sa nakikita ng iba eh. May Yes. mga ganong Totoo factor yun. din. Oo. Totoo yun. Tsaka ate, share mo na din yung timeline mo ng Ah, journey. Like, for okay. example, when did you Ah, start? Kailan mo na anong year yung naging success? Parang ganun. At saka tuloy-tuloy pa ba ito? Ganyan. oo. Well, yan. Sa timeline muna tayo. I started 2015 Mm. and then I had to lose yung weight muna before ako mag-workout talaga. Tapos, wala akong sinet na goal eh.
na Mm. na-weight. Walang ganun. Parang Mm. nagsaset na lang ako ng goal pag nakikita kong pumapayat na. Pero yung first day na nag-start ako mag-diet, yun nga, gusto ko lang gumaling. Gusto ko lang na makahinga ulit. Kasi ang sakit, sobrang sakit. I'm sure na feel nyo na yun, di ba? Mm. Yung pag nasobrahan ka sa kape or sa Oo, kain. oo, oo, yeah, yeah. 60, 20, di ba? From 4XL kasi, bumaba ako sa XL. Kasi, pag mas malaki ka, tapos nag-start kang pumayat, mabilis eh. Sobrang bilis. Ang pinakamahirap tanggalin yung mga last 10 pounds eh. So, ang bilis nun. Tapos, 2017, doon ako nag-start na seryosohin siya. Kasi, we went sa isang bansa na puro lakad. Tapos, na-feel ko na pumapayat ako. So, sabi ko, sige nga, seryosohin ko to. So, I think nung time na yun, nasa 180 pounds ako. Hanggang sa bumaba na ako ng 150. Tapos na nakita ko na kaya ko naman, ang set kong goal is hanggang 130. And na-reach ko yung goal ko na yun in 2021. So, matagal. Mabilis na mabilis Mm. talaga. Imagine from Mm. 2015 hanggang 2019, 2020, dun ko lang na-reach yung gusto kong goal. Tapos yung toned na body na gusto ko, nakuha ko lang siya in 2021. Tapos, Mm. kung kailan ko ba na-feel na na-reach ko na yung goal ko, nung nagkakasya na ako sa extra small. Wow. At nagkasya na ako sa 27, 28 na Na pantalon. pants. Mm. Ah, Oo, doon ko na. Pero, yung pinaka-peak was nung pinagupitan ko yung buhok ko nung sobrang ikli. Aha, yeah. I don't know Oo. if you True, true, remember true. that. Kasi ano Yes, yes, yun eh, yes. na-inspire ako kay Miss Vietnam ba yun? Nung Oo. time ni, di ba yung buhok niya Catriona ba sobrang yun? ikli. Yes, time, oo. ako na yun. So gusto ko magpagupit ng ganun. Kasi meron din kasabihan, di ba? Well, hindi naman nagbubuhat ng sariling buhok. Pero sabi kasi, ang babae maganda, kahit anong hairstyle pwede. Oo, true, true, So true. sabi ko, Correct. sige, sabi ko, let's try nga. So yun, nung napagkupitan ko na siya ng sobrang ikli, na hindi na ako takot na Oo. masabihan ako na, ay, mukhang siopaw, ay, mukhang ensaymada. Yun, doon ko na feel Mm. na Oo. payat na ako talaga. Kasi sabi ko nga, tayo kasi lumaki tayo sa generation na pag mataba ka, hindi ka maganda. Diba? Oo, true, Correct. Let's true. admit that. Oo. May ganun talaga. Kaya nga, Mm. nung college, naiinggit ako. Kahit medyo masama ito, naiinggit ako dun sa mga nasa plus size, pero napaka-confident nilang suotin yung gusto nilang suotin. Mm. Oo. Kasi ako, nakikiya talaga ako nun. Not Mm. because there's something wrong with it, pero, never ko, parang siguro kasi nung sa kinalakihan mo din, diba, na pag pumunta ka sa handaan, pag mataba ka, sasabihin sa'yo, uubusin mo yung handa. Oo, Or oo, pag, true, true, true. 'di ba, pag Mm. sumakay ka ng transpo, whether jeep man Oo. yan, tricycle yan, mapa-flat, 'di ba, yung mga Oo. gano'n. So, growing up, gano'n ako. Tapos lagi kasing naririnig ko nun na maganda ka sana kaso mataba. Oo. Lagi ko naririnig yun. So, parang, nung na-feel ko, so nung, tapos gusto ko nga magpaikli ng buhok, pero laging sasabihin sa akin, hindi bagay kasi ang laki ng mukha mo. So, nung finally, napagpit ko na siya ng sobrang ikli, doon ko na-feel na, uy, payat na talaga ako. Saka yung, pag bumibili ako ng damit, hindi na ako naghahanap ng mas malaking size. Kasi, di ba, ngayon lang naman nauso yung may mga stores na may plus sizes. Oo. Nung Oo. college tayo, pahirapan Correct, na correct, correct. maghanap talaga. So, yun lang kang feel na, uy, palat na pala talaga. Tapos, if Okay. continuous pa ba siya, yung ngayon, kung tinutuloy ko pa, oo, oo, pero hindi na, super okay naman na. Hindi na yung, but of course, inaano ko pa rin na pag medyo sumisikip na ako sa small, kailangan ko na ulit magbawas. Parang yun. Kumbaga Oo. maintain na lang. Control. Maintain na lang. Oo. At saka ano kasi, hindi ko naman na mapapaliit yung braso ko na Barbie arms unless, gumamit na Oo. tayo ng scienza. Oo, So, correct. yun, mga ganong bagay, and-accept ko na lang din. Ivy Clinic daw. Ems. Oo, yung mga ganon. Diba? Hindi na rin, unless, kasi gusto ko, kahit gusto ko ng Barbie arms, hindi man ubra. Unless, gamit ako ng Oo. scienza. Yun. True. Correct. And then, how does affect your life, itong journey na ito? Oh, wow. It was a 360-degree turn talaga. Mm. Oo. It was. Um, Kasi hindi ko naman, ano, I mean, nung mataba ako, masyadong maraming insecurity. I mean, wala naman tao, wala insecurity.
Pero Oo. nung mataba ako, sobrang dami. Alam mo yung when you look in the mirror, you wish you were someone else. When I Yes. was on the heavier side, I really wish I was someone else. I wish I was thinner. I was beautiful. Kasi I couldn't see that. Kasi parang sa akin, ang ano ko is, magiging maganda lang ako kung payat ako. Mm. Yun yung sa akin Yeah. talaga. More than dun sa physical appearance, it really changed who I am with how I look at things. Hindi na ako bare minimum enjoyer. Oo, totoo, Na, totoo. 'di ba? Hindi na ako Mm. ganun. Parang na-appreciate ko na yung beauty ng lahat. When I look in the mirror, I see someone who's contented na sa Oh, love itsura niya. it. Mm. Yun yung ganun. Mentally, it helps din kasi. Especially when you work out, it helps. I mean, it's more than dun sa nag-change ka kasi physically. Mentally kasi, it helps you be more confident. Mm. Yeah. Alam mo yung, nung bata kasi ako, naiinggit ako na yung iba I mean, ang petty din. And let me remind you, no, hindi natin kailangan external validation. Mm. Pero 'di ba, gumimik din naman kayo ng college. So, minsan nakakainggit yung kasama mo kukunin yung number, ikaw hindi. Oo, true, true. 'Di Gets. ba? Yeah. If Yeah. you get what I mean, or yung kasama mo pagtitinginan, ikaw hindi. So, nung na-achieve ko na yun, na when I walk in the room, medyo may mga napapalingon na, may mga kumukuha na ng number, meron na nag-admire. Parang, ganito pala yung feeling Oo. na Mm. yung gusto kong ma-achieve di ba? Oh. Ganito pala yung feeling na yung gusto kong Mm. ma-achieve nun. Eto na pala siya. So, yun, it really helped me a lot. Pinaka is yung, it may sound like a cliche, pero yung self-love. Grabe yung Mm. self-love talaga na discover ko dun sa process na. Na parang, dati kasi, I wanna lose weight kasi gusto ko nga yung external validation. Gusto ko yung sabihin sa Mm-mm. akin ng tao na ang ganda-ganda mo, ang payat-payat mo. Pero ngayon, kasi parang, na ano ko na, I wanna do it for myself. I did it for myself. Mm. Mm. Na parang, okay lang if you don't feel na I'm beautiful. Basta sa akin maganda ako. Parang ganun. Na parang nagpapayat ako, not for you to like me, but for me to be healthy and for me to love myself. Yun yung Ah. pinaka naging, ano ko na, that changed me. More than sa kung ano gusto kong suotin. Yun talagang confident. Mhm. Yeah. Yes. And then siguro last na 'to, Ate Jean, ano yung advice mo Mm-mm. sa mga tao na gustong mag-ano, na gustong Pumayat. i-try itong pag-ano, pagpapapayat, yung mga struggle, ako struggle. Yeah, baka may Hindi advice ka? naman. Ano, unang-una is that accept that you can never be a size zero. Mhm. Not Yes. everyone can be a size zero, and that's okay. That's really Mm. okay. And second, isipin mo para saan mo ba ito ginagawa. I mean, it's okay if you wanna do it for aesthetic, if you wanna look good, that's okay. That's okay. Pero if ginagawa mo siya dahil you wanna get back sa ex-jowa mo, you wanna get back sa mga taong nakalipusta sa'yo, then it won't be successful. Kasi you're not doing it for yourself. Mhm. Pangatlo, be patient with yourself. Kasi nga, it won't happen overnight. Kasi yung weight mo naman, hindi mo naman siya na-gain overnight lang. So, Mm. hindi rin siya mawawala overnight lang. So, be patient. Tapos, don't be deceived sa nakikita mo sa weighing scale. Ah, If you're yes. starting your journey, don't be deceived by it. Kasi nandyan yung pwedeng lumuwag na yung mga damit mo, naglalakad ka, hindi ka hinihingal. Yun yung mga, celebrate your wins. Tapos, syempre, di ba, yung first few weeks kasi ng dieting or ng working out, excited ka pa eh. Pero may mga days na you'll fall off the wagon. And that's okay. Don't hate Mhm. yourself just because you ate a piece of chocolate or you ate chips. That's okay. Kasi pwede ka pa naman ulit bumawi the next day. Hindi naman nauubos Yes. ang bukas. Love Diba? it. Love that. Hindi nauubos ang bukas. Tapos, pinaka kasi talaga is you just have to accept and be grateful for your body. Kasi your body, it has endured a lot for you. Mhm. So, kailangan meron kayong love relationship with your body. Again, hindi po lahat magiging size zero. And that's okay. And Yeah. ito lang yung sa akin. If you're happy naman and you're healthy with your weight,
and you feel na hindi mo naman kailangan, it's okay also. It's really okay. Don't pressure yourself. Like itong sinasabi dun sa mga friends ko yung nasa plus size. If you're healthy and hindi mo feel na mag-lose ng weight or mag-start ng journey ng fitness, it's okay. Mhm. Kasi one day, gigising ka na lang na gugustuhin mo na. It's okay if you know, sabi ko nga, if you don't want it yet, okay lang kasi hindi naman siya more than dun sa physical na pag-workout, more than dun sa pagbabawas ng kinakain. Yung dedication talaga. Kasi hindi naman talaga siya madali. Napakahirap Mhm. umiwas sa pagkain. Lalo na pag marami ka naman pangkain talaga, di ba? Totoo, Sabi ko nga, totoo. pag marami kang pangkain, it's a blessing. Right? If you get to see this, kasi may camera ko from this already. So, yun lang talaga. Kailangan ready ka lang talaga. Focus ka lang din talaga dun sa kung ano yung goal mo. Pero kung yun nga, ang Mm. goal kasi is to be healthy. Hindi yung to be more beautiful or whatever. Because, you know, like what I always say, we are all beautiful. Correct. Yes. Beauty is not objective. It's subjective. So, if nagagandahan ka sa ibang tao, dapat magandahan ka muna sa sarili. Mm. Yan yung like, beauty is, so walang standard ng beauty. Yun yung pinaka, if you wanna lose weight to be more beautiful, then don't, because you already are beautiful. You already look good. Mm. Pero if you wanna lose weight because you wanna be healthy, then go ahead. Tsaka tapos na tayo sa era na pag hindi ka maputi, hindi ka payat, hindi ka maganda. Hindi totoo yun. Kahit anong color, anong size, ano man Yes. ang sexuality mo or options mo or whatever, you are beautiful inside and out. Yun lang yung important. True. Ba, Tsaka very di ba? important yung ano talaga, no? Yung you don't do it for others. Kasi essentially, parang you are looking for validation na you might or might not get. Pero if you do Mm-mm. it for yourself, and yung the only validation you look for is from yourself, syempre, ang daling mo ibigay yun sa sarili mo, di ba? Doon mo lang Yes, hahanapin. totoo yun. That's so true. So don't look for external validation. Again, if you want to lose weight for other people, don't. Kasi it's a lifestyle change. You stick to a routine na hindi yan. So if you still want to eat rice, then eat rice. If you still want to eat kung ano man, then go ahead. Okay lang yun. Kasi nga, walang standard ng beauty. Again, hindi ka size zero, okay lang yun. May ano lang ako Pero, naisip. yes, Sige, ano yun go, ba? go. And I mean, iba rin kasi talaga sa feeling. Especially, dati kasi ayoko ng beauty pageant. Ayoko talaga ng beauty Mm. pageants. Kasi yung feeling ko na hindi naman ako makakasali dyan eh. Kasi, di ba, unang-una mataba ako. Unang-una, maliit ako. So, I kinda like, parang growing up, yung mga magaganda, hindi naman galit, pero hindi ko sila masyadong gusto. Tapos, eventually, nung na-realize ko na lahat ng tao maganda. Lahat ng Mm. na-enjoy ko na yung beauty pageants. Nakakatingin na ako sa Pinterest ng outfit na gusto ko. Like, ito talaga totoo to. Naging inspo ko si Gigi Hadid. So, Oh, hindi naman bak. ako magiging kasing wife ni Gigi Hadid, Oo, diba? oo, yeah, Pero yeah. meron siyang in-endorse na brand, sports brand. Naka-crop top siya, tapos naka-leggings siya. And then nakita ko, parang ang ganda. And then I wanted to try. And then yun, ang atin yun, Oh, lagi naka-crop, at naka-leggings. love it. Alam mo yun, na I feel comfortable wearing it. And like before, Mm-mm. super conscious. But until now naman, I think hindi naman yun mawawala. Wala naman ng tao walang insecurities. Pero, hindi na masyado na-feed ng yung insecurities ko. Na before kasi, malungkot ako lagi. Ngayon, happy na lang ako lagi. Mm. Before, I'm sure na-experience na sa akin ko ng college. Very emotional ako, very ganito-ganyan ako, masungit ako. Tapos nung pumayat ako, kasama nun yung pagbabago din sa internal ko na mas naging maganda yung outlook ko sa Mhm. Ayun, Love naisip it. na ano ka lang na kasi very uso ngayon yung ano, yung mga fast ways of losing weight, yung mga Ozempic, mga ganyan, very trendy Oo, nowadays. Ano oo. yung thoughts mo about it? Don't. Kasi I tried it eh.
When we were in college, Talaga? You merong, tried yes, it? I did. Okay. Nung college tayo, may tindahan sa SM Manila. Baka sarado na. Pero may tindahan sa SM Manila nun. Similar siya sa Bangkok Hills. Tapos, I think, Okay. third year ako noon, so second year kayo. Pumayat naman talaga ako kasi hindi ako kumakain. Sobrang pumayat din talaga ako. Pero nung tinigilan ko na, grabe yung balik. Super mas lumaki ako lalo. So parang kung wala kasing nakukuha sa mabilisan. Kasi kung mabilis siyang nawala, mabilis din siyang babalik. Oo. Well, in terms of sa taba. Kung mabilis siyang nawala, mabilis din siyang. Kasi tried and tested to. Noong 2023, tinamad ako mag-workout, tinamad ako mag-diet. Hindi siya bumalik ng sobra-sobra. Hindi bumalik yung dati kong weight. May tumaba ako, pero hindi yung bumalik ako ulit sa ganong size. Kasi nga, nawala naman kasi siya. Dahan-dahan. So, wag-wag. At saka, you'll never know kasi baka nakaka-depress kasi yung mga ganong gamot na iniinom. Promise. At saka pag hindi mo kinakain yung gusto mong pagkain, nakaka-depress. Hmm. So, don't try. Totoo naman. Talagang deprivation of food is a no-no kasi hindi ka talaga magiging happy at all. Kahit yung mga tikim-tikim lang, go lang. Pero, Totoo, you totoo know, yun. at the end of the day, everything should be in control. Yes, Ganun. yes, lahat. Tapos, advice ko lang, kasi I still drink coffee naman. I still love milk. Pero if you can, choose a milk alternative. For me, it's always non-fat talaga. And then, well, ever since naman, ayoko ng whipped cream. So, kung kaya naman i-eliminate yung whipped cream, then go ahead. Yan yun. Mm-mm. Sorry, ate, naputol. Anong milk yung iniinom mo ngayon? Non-fat milk. Kahit anong milk, basta Non-fat non-fat. Go milk. for non-fat milk. Yes. Or kung gusto mo ng almond milk, ng rice milk, then go ahead. Basta, kung pwedeng, at saka syempre kasi uso ngayon yung brevet, heavy cream. Nakakataba talaga yun. Super nakakataba talaga yun. So, mag-full cream ka na lang kung hindi mo kaya kasi ng walang lasa yung milk mo. Pero kung you're choosing to live a healthy life, go tayo sa non-fat milk, sa almond milk. Mm-hmm. Yeah. Saka yun, kung kayang iwasan ng soft drinks ng paunti-unti, then, kasi talaga, kahit ang mga diet, Charay. diba? Soft Talaga ba? drinks Ako na. din kasi before. Ako tubig talaga ngayon. Tubig. Tubig is life. Parang yung pawis ko Coke na, ganun. Ganung level. Charek! Alam mo, ako ganyan din ako talaga. Natandaan niyo ba yung ano? Natandaan niyo ba yung mga nagtitinda malapit lang sa CEU? Lahat ata yun, nabilihan ko ng Coke. Oh my God. Sabi, Laban, mapa diba? high school. Totoo. Tapos, may favorite pa akong kainan nun eh. Alam mo yung mainit na kantin? Yung Yung sa sa baba? gitna? Canteen. Yung sa baba. Sa Hindi, baba ba to? yung sa gitna. Di ba yung yellow canteen malapit sa library? Tapos yung sa Aha. gitna. Meron kasi doon yung parang rice toppings. Ay, grabe. Ang sarap kasi ng kanin doon. Yung sa may Tapos pala, Xerox? Tama oo, ba? yun sa may, Oo, oo, yes, malapit yes, doon. yes. Tapos pala, isa pa palang tip, if kaya lang, kasi yung mommy ko kasi very supportive siya sa aking lifestyle change. Nag-low salt diet kami. So instead of using a regular soy sauce, although medyo on the expensive side siya, we use cocoa aminos, liquid aminos, tapos heart evangelista tayo, Himalayan salt, if you can lang naman, para mabawasan din yung salt intake. Tapos tubig ng tubig para ma-cleanse din. Yun. So, yun lang naman. Love it. Meron ka ba questions, Bex? Wala, I just want to thank you, Ate Jean, for sharing your weight loss journey kasi True. nga it's not easy to share these things, lalo na yung about sa mga insecurities and like kasi mga personal natin yun na struggles, and I think that's very relatable to our Baxter's listeners, at syempre sa kahit sino namang makakarinig, makaka-relate niyan. Kasi kahit ako, I also have a lot of insecurities eh. Even looking back yung mga photos ko before, I keep on thinking na I'm super heavy. But then, hindi naman pala. Yung mga ganon. Hindi talaga, nung Ang college weird. ka, hindi Ang ka weird. naman heavy. Ang weird lang kasi sobrang addict ako nun dati sa oatmeal. Di ba, Mel? Alam ko kanikwento ko to kay Mel before. Oatmeal na lang muna ako kasi sobrang lumalaki na. Yung ganon. So, I think it's really normal na
lagi tayong may mga insecurity and we always need validation. It has something to do with the ano kasi, the culture of the society on how they look at us. Na when you're fat, hindi ka maganda. When your skin color is not white, eh, hindi ka fresh, ganon. So, ang Mm. daming factors na nakakaapekto sa mental health ng ng mga tao. So, Totoo. it's thank you for sharing Pero and at sana saka mga Baxters ano, natin may na-learn. oo nga, true. I just wanna share, no, na parang actually when I heard about yung insecurities ni Ate Jean, parang hindi siya nag-click masyado for me kasi nung college, she didn't really strike me as an insecure person. Parang talagang Oo she nga. still did the damn thing nung college. Nag-host siya. Wala mo yun, parang wala Oo. nagpapapigil talaga. Kasi kami yung mga Bibo kids na pag may Oo, chance to correct. be on stage, we do it. So parang, Correct. Totoo. yung parang wala Siguro pa rin nagpapigil. I think marami makaka-relate din naman dito. Kasi diba, may mga crush ka nun, hindi ka crush. Alam mo Oo, yan, oo. Jonah and Mel, kung Oo. sino yung ultimate crush ko. PM Hi! ko, Charis. Hi! Pero yun, parang, um, yun, siguro kasi magaling lang din talaga ako magtago nun. Tapos, parang, tinatago ko lang din talaga insecurities ko nun, pero sobrang dami. Sobrang dami talaga. Magaling lang ako magtago, magaling lang tumawa and stuff. Pero, nandun talaga yung hindi ka happy. Hindi, alam mo ko Oo. nun, hindi ako although, alam niyo yan, dun sa course natin, hindi tayo masyado nag-makeup. Pag break time, hindi tayo masyado nag-makeup, di ba? Pero True. ngayon, alam mo yung confident na ako to go out, even without makeup. Yung parang okay lang kung wala akong makeup, ganyan. Unlike before, parang feeling ko pag hindi ako naka-makeup, hindi ako maganda kasi mataba na ako, tapos hindi pa ako maganda. Yung parang gano'n. So, unti-unti, nawala yung mga insecurities na gano'n. And I hope lahat naman tayo, sabi ko nga, whether sa career, whether yun nga, sa weight, or sa aesthetic natin, lahat tayo may insecurity. Ang importante lang is, wag natin silang i-keep. Kasi pag pinid natin sila, it could lead to sadness, to depression. Kasi, wala naman taong hindi naiinggit, di ba? Oo. Yes. Walang True. taong hindi naiinggit. Pero yun, kanya-kanya tayo ng timeline. Correct. So, let's be happy for True. other people. Let's be happy Mhm. for other people. Na parang, minsan hirap din paniwalaan, pero imagine niyo, when we were still in college, would you even imagine na papalit ako ng ganito? 'Di ba? Hindi talaga. Lalo na po kasi, lagi mga ka-Bexters, lagi kong kasama yung dalawang yan. Nakikita nila kung paano ako kumain. Mm. So, no, hindi, honestly, this was a dream. Pangarap to. Mm. Yung Yan. And we're pangarap very, ako. we're Pangarap very ko to. happy na And, yun, nangyari na. natupad na ito. 'Di Correct. ba? True. Oo. Kung hindi pa rin Yeah. ako crush ni Charot. Ay. Yung pa din. Yung pa din yung ultimate goal, Oo, eme. true. So ayun na nga. Sa Thank you so susunod na much, Ate lifetime. Jean. Thank you so much for joining us here and for sharing your story. And I hope naka-inspire Correct. tayo ng mga Baxters natin na bet din ng mga journey nits, kanya-kanyang journey. And ayun, yun lang naman. Thank you so much, Oo. Thank you so much. And more chikahan pa tayo sa pagbabalik ng Baxters. Baxters. Okay. And Yung we're duwag, back. and we're Ay, back. sorry. And hindi naman tayo sa segment kung saan nagsasuggest and recommend tayo ng music, movies, and everything. And for this episode, tayo ay mag-watch mo, Taze. Ano ba ang, suggestion mo na i-watch nila for this episode, Bex? Panoorin niyo na lang po yung Cowboy Carter sa Netflix. Charis. Hindi, maliban doon sa mga hindi nakapanood ng performance ni Ate B, Mhm. panoorin niyo po yung CBS special ni Dua Lipa because uh, it's a different side of Dua Lipa. Naging vulnerable Yeah. kasi siya doon eh. Yes. Oo. Unlike yung, kasi ang nakikita natin lagi sa kanya, she always come as a strong woman, a dependent woman, na parang hindi, na unbothered. Ganun siya eh. Yeah. Unbothered. Pero at this point, naging vulnerable siya. So, watch nyo kasi iba din yung naging allegro ng mga kanta niya. So, it's very, very refreshing to see. Yes. Dua Lipa in Royal Albert Hall. I think that's the title. Ganyan. Ako naman, ang aking recommendation is a gay series, pero it's not, for me, it's siguro nasa top
5 ko siya na BL shows. Pero hindi siya kasi talaga yung typical na BL. It's a Korean show. It's called Love in the Big City. It's about a story of a gay man in Korea and yung parang 10-year journey. Speaking of journeys, no? 10-year journey nung love life niya kung paano ay yung mga Mm. experiences niya ganyan with different boys. So, yun. Love in the Big City. Yun. Relate ba tayo? Charing. Pwede. And then, at saka Eme. naging controversial to kasi parang pinapalabas talaga siya sa TV and meron mga may mga certain scenes na kissing scenes, sex scene and medyo na Na ah question. hindi naman na question. Alam mo yung parang inano lang sila ng mga conservative Yeah. Koreans na bakit nyo pinapalabas sa TV yan, mga ganong kineme. So, Gets. parang controversial din siya pero hindi naman nila sinasadya. It's an unintentional controversy, no? Parang they're just trying to Yeah. like, show the reality of how a gay man in Korea lives. Parang gano'n. Kaloka. Oh my God. Very controversial nga yun kasi napaka-conservative din nila at some Correct. point. True. So, ayan. Try niyong panoorin yan mga Bex. And syempre, di matatapos ang episode na to nang wala kayong nalalearn. Dahil deserve yung maging bakla, ito ang word Word of the of the Bex. Bex. Ayan, so for this episode, no, dahil maraming sa mga journey natin, maraming mga madaming may kuda, madaming say, at ang number 1 na dapat ginagawa ay Dead Madela. Ba't Dead para ma natin pinatay tayo. si Jed Madela? Dead Madela. Dead ma lang tayo sa mga kung ano-anong say, basta go lang ng go sa ating mga sariling goals and Yes. aspirations. Ganyan. Oo, gaya nga ng lagi ko sinasabi mga Bex, ano lang tayo, lagi natin priority mga sarili natin. Huwag nating i-prioritize yung ibang tao. Sarili Correct. natin ang number 1 sa list. Kaya kung marami silang sinasabi, edi magsabi sila, magsabi ka din, ang di nila nalalaman. Ganun ang atake. Tama. Di ba nga sabi nga ni Jesus, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Oh, tasty. Ganon. Ganyan. Pande Manila. Charay. Pandi Coco, Ano daw? ganyan. Panderegla, para may Oo. May dugo. Ayan. Charis. Ayan. Thank you so Ayan. much mga Bex for listening, for tuning in another Wednesday na naman ang ating napagsama. Oh, alam mo naman talaga. No? Ayan. If you haven't yet, rate our podcast 5 stars and follow nyo na kami on our social media accounts at Bexter's Podcast, at Jonah with 4 A's, at Romel Paul 620, and at Between the Jobs. And follow nyo din yung Bex, mga Bex, meron akong bagong podcast with my cousins. It's called Tara na Agad. Yan. Ano naman yun? Usapang pamilya and mga kalokohan. Ganyan. Ayan. Thank you again guys. Konting tiis na lang, malapit na mag-weekend and sana na-inspire kayo sa episode na ito. True. Always be kind. Bye. Bye! Love it. Bye. Thank you. Take- Thank you. Take- Hanggang maputol. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.